So hello sa inyo guys and welcome to Cycling Voyage. So kung maaalala nyo 2 years ago, pinadalhan nga pala tayo na Winspace ang isang carbon gravel bike frame set, which is itong Winspace Gravel G2. And ayun nga, kung maalala nyo rin, nagawan ko na rin ito dati ng setup and na-upload ko na rin dito sa channel. Yun nga lang, naka flat bar setup nga lang siya noon, which is hindi ganun ka-standard para sa isang gravel bike. Although wala naman talagang masama sa pagkakabit ng flat bar sa isang gravel bike dahil napaka-flexible naman talaga ng mga gravel bike pagdating sa mga pagpili ng pyesa. Unlike sa road bike at saka sa MTB na kailangan may specific talaga. And then nung mga time din na yon, medyo na-curious na rin ako kung ano nga ba yung pakiramdam kapag naka-drop bar itong frame na ito. Kaya sa video ito, bigyan ko lang kayo ng update kung ano na nga ba yung itsura niya ngayon. So tara, tignan natin. So unahin muna natin yung kanyang frame. So yung kanyang frame na is, ayun nga, yung Winspace Gravel G2. So isa sa mga masasabi ko dito, since carbon nga siya, napakagaan niya gamitin. Actually umabot nga lang siya ng 900 grams nung tinimbang ko siya dati. Kasama rin dyan yung kanyang fork at saka yung iba pang mga components gaya ng headset. And since magaan nga siya, napakagaan din niya gamitin, especially pagdating sa ahon. Tsaka yun nga, kagandahan pa sa kanya since carbon nga siya, nag-absorb din siya ng vibration kapag medyo matagtag yung daan, which is mas masarap gamitin kumpara sa aluminum o kaya sa bakal. Although yung mga steel frames naman may mga ganong features din, yun nga lang depende sa geometry, which is ang nakakagawa lang ay yung mga mamahaling brands gaya ng mga Jones or Surly na yan. And kung ikaw yung tipo ng siklista na sabihin natin naglo-long ride talaga or nagbabike packing, for sure bagay na bagay sa inyo yung frame na ito. Kasi nga unang-una parang dinesign talaga siya para sa mga ganong klaseng ride Yung geometry niya hindi ganong ka-aggressive, tapos napakarami rin yung mounts para sa kung ano mang gusto mong ilagay dyan. And then napakalaki din ng space para sa mga iba't ibang klase ng mga bags. And kagaya rin pala ng ibang mga frames, syempre meron ka rin iba't ibang mga frame sizes na pamimilian dito. So bali itong nasa akin ay medium size nga pala siya. And para nga pala sa ibang mga nagtatanong kung bakit nga ba hindi ko agad nagawa ng video itong bike na ito, actually isa talaga yung size sa pinaka naging problema ko. Kasi yung pinili ko kasi nung time nun is medium, and then dumating na siya dito sa akin, na-realize ko na dapat small lang pala based sa height ko. Kaya yun, naaminin ko na medyo nahirapan ako dati sa kanya. Tipong nananakit yung likod ko and minsan nga yung tiyan ko pa. Kasi masyadong mahaba yung frame para sa akin that time. Pero after 2 years ay na-realize ko na mas matangkad na pala ako ngayon kumpara dati. And kaya na siya ng katawan ko. Kaya ayun, nandito na siya ulit. So bale ayun, hindi ko na rin i-rundown masyado yung kanyang specs kasi nagawan ko na rin naman dati ito ng video, yung frame check video niya. So kung interesado kayo sa kanyang specs, mamaya pwede nyo panoorin yon. Also abangan nyo na rin pala yung full review na gagawin ko sa frame na ito. As in magbibigay ako sa inyo ng full info about sa frame na ito. Now hindi ko nga lang siya magawa ngayon kasi hindi ko pa rin talaga ganung nagagamit itong frame na ito Kasi nga yun nga, yung situation nga nung size niya, ngayon okay na naman ulit. Kaya pwede na natin siya magamit. So next naman is yung kanyang drivetrain. So bali naka 1/8 speed nga pala ito. Shimano Acera 8 speed yung ginamit ko na RD sa kanya. Tapos Sagmit Alliance naman yung kanyang STI. Now alam ko para sa iba masyadong bitin to. Pero sa akin naman nasanay sa hirap kaya ko naman matiis yan. Wala pa kasing budget pero soon sana makapag GRX din. So dumako naman tayo sa kanyang crankset. So yung crankset nga pala na ginamit ko dito, Phillies G7, isang road bike crankset. So bali pinadala din sa atin ito ni Phillies para gawa ng video. So for the specs, bali 2-piece crankset na rin siya, alloy yung kanyang crank arm. Now kung mapapansin nyo nga lang yung chainring, iba yung ginamit ko dito Originally 2x din kasi talaga to. Yun nga, since 1x nga yung prefer ko, kaya yun, gumamit ako ng ibang chainring. Tapos yung cogs naman na gamit ko, VG Sports na 8 speed. Bale, oil slick yung kanyang kulay. Padala nga din pala sa akin ito ni VG Sports kasabay ng chain. And then yung preno nga pala na gamit ko dito, itong Ferrino na cable actuated hydraulic brakes. Now, aminin ko sa inyo na sa ngayon medyo palyado itong prenong ito. Hindi ko alam kung bakit. Nung una naman okay naman siya yun nga, 2 years ko ding hindi nagamit, kaya yun, hindi ko na alam kung ano pa talaga nangyari sa kanya. Now guys, hindi ko lang alam kung may mabibilhan pa nito ngayon kasi naghanap ako sa Shopee nung nakaraan, wala na ako mahanap. 2021 ko pa kasi nung nabili yan for 2,500 pesos. Yung drop bar nga pala na gamit ko,
Sagmit Gravel Pro. Bali 120mm yung kanyang haba, tapos medyo nakabuka na rin siya, which is gravel specific talaga siya eh. Yung bar type na nagamit ko, hindi ko alam kung ano yung kanyang brand, pero yun, mura lang naman to, almost 100 pesos lang din. Maganda kasi yung kanyang kulay eh, bagay dito. Tapos yung stem naman na gamit ko, bali Tosik yung kanyang brand na gawa sa alloy, tapos 70mm yung kanyang haba. Actually kaya ako nag 70mm dito is ayun nga, para hindi ganong lumayo yung handlebar sa akin. Dahil medyo may kalakihan niya kasi yung frame para sa akin eh. Kung mag 80mm ako, baka mahirapan na ako. Kung short stem ko naman mga 60mm below, masyado nang delikado yun guys. Kasi yun nga, since hindi ganong kalaki yung leverage ng isang drop bar, tapos masyadong maalog yung isang short stem, di paglulusong ka yun, baka hindi mo siya makontrol, which is yung gaya nung nangyari sa tropa ko dati. Kaya ayun, para sa akin ang pinaka sweet spot na dyan kung meron kayong same problem na gaya na sa akin is 70mm. Yung seat post naman na gamit ko dito, bale kasama na rin ito sa frame set nung pinadala sa akin. So gawa siya sa carbon, pero kung i-compare sa ibang mga carbon seat post, medyo may kabigatan siya eh. Dahil sa tingin ko parang meron siyang coating na alloy. And yun nga, parang ganun na nga yun kasi nung kinabit ko kasi siya, hindi ko na kasi kinailangan ng carbon paste eh. So sa mga hindi nakakaalam, kapag carbon to carbon yung contact ng seat post at saka frame, hindi mo pwedeng hindi gagamitan ng carbon paste kasi dudulas lang yan. Unlike kung alloy to alloy yung contact. Tapos yung saddle naman na gamit ko, Simon yung kanyang brand. Bali kasama nga rin pala ito guys dun sa Shopee haul na ginawa kong video dati, way back 2021. So yun, pwede nyo yung panoorin. So dumako naman tayo sa kanyang wheelset. So unahin muna natin yung hubs. So yung hubs nga pala na gamit ko dito is yung dati pa rin yung Cole. So sa mga matagal na nakasubscribe sa channel na ito, kilalang kilala nyo na yung hubs na ito. Yung rotors nga pala na gamit ko dito, bale Ferrino branded siya. Kasama na rin ito sa brake set nung binili ko. So bale 140mm lang siya. Yung rims naman na gamit ko dito, bale generic rims lang siya ng isang budget bike. And then yung gulong ko nga pala, ito matagal na rin to yung black cut na gulong ko. So bali 29er nga pala yung ginamit ko dito na wheelset. Dati kasi sinubukan ko dating lagyan ito ng 27.5. Kung maalala nyo no, nung una kong ginawa nito ng bike check video, kaso sumasahid kasi yung pedal dun sa sa lupa eh. Kaya yun, delikado. And nakalimutan ko nga pala, speaking of pedal, yung pedals nga pala na gamit ko dito is yung VV Max na sealed bearing. So ayan, okay pa naman siya hanggang ngayon. Bali 3 bike na naman yung napagkabitan ko niyan. And kung may tanong nga pala kayo about sa mga pedals, nagawan ko na rin nga pala ito ng video dati. So yun, panoorin nyo na lang din. And kung mapapansin nyo overall yung mga pyesa ng bike na ito, napaka budget friendly lang ng mga pinili kong pyesa kung i-compare mo dun sa ibang mga YouTuber na bumuo ng same frame na ito. Kasi yung ibang mga bumuo kasi ng mga Winspace G2, ayan, naka GRX, tapos mga sagad-sagaran talaga yung mga pyesa nun eh. Tayo kasi yun nga, alam nyo na. Pero sana umabot din tayo sa ganun. Although ngayon nga lang medyo wala pa akong reason para gawin yung kasi medyo hindi ko pa ganun kaya magbike eh, kaya yun. Tsaka na lang siguro pag lumakas-lakas na ulit. And ayun, so far wala naman akong ganung malalalim na masasabi tungkol sa mga piyesang ito or sa bike na ito mismo. Kasi quick bike check lang naman ito eh, kumbaga update lang naman siya. And yun nga, gaya ng sabi ko kanina, hindi ko kasi siya ganun nagamit eh. Kaya yun, ayoko naman gumawa ng review na hindi ko nagagamit. Kung gagamitin ko yan, gusto ko talaga mga aabutin talaga ng buwan eh, bago ako magbigay ng komentaryo. Kaya yun, abangan nyo guys yun. Hindi na rin naman yun ganun magtatagal eh. So yun lang muna. Kita-kita na lang po ulit tayo sa susunod kong video. So yun lang muna, hanggang doon na lang. This is Cycling Voyage. Goodbye.